80,000 na naman daw mga beses yung pwedeng mahiram. At dito merong 150 days or halos nasa 5 months, papuntang 6 months na yung loan terms. Ayan mga beses, 150 days loan terms. 0.03% nga lang daw yung interest per day. At low interest daw ito. So, subukan ko na utangan itong loan app na ito. Pero syempre, bago ang lahat, meron pa akong good news sa inyo. Kasi bawat video na ina-upload nga po natin, ako ay magpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. Kailangan nyo lang pong gawin, i-comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video, at ako po ay mamimili ng mga commenters natin via YouTube comment picker kung sino yung mabibigyan nga po natin ng ating pag-giveaways nga. Okay, so maaring ako ay magbigay ng 1,000 pesos, ng 500 pesos, 200 pesos, or 100 pesos. Kaya abangan nyo po yung announcement sa aking Facebook page, yan na Insta Review. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the link sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk. Hello guys! Welcome ulit dito sa aking channel. And today's video ay hindi pa tapos-tapos na pagre-review natin sa iba't ibang mga loan app. Kasi yun nga po mga beses, every week ang daming bago na nagsisilabas ang loan app. Kaya naman, yan din yung ginagawa natin. Bawat new loan app ay inuutangan ko. Sinusubukan ko na utangan para makita kung paano yung interest, yung processing fees at yung loan terms. Para makita nga natin mga beses kung ano yung magandang recommend sa inyo at kung ano yung hindi maganda. So itong loan app na naman mga beses, na-share ko sa inyo ay bagong-bago. And here nga, Sapat Pera Loan App Philippines. Itong i-share ko sa inyo under ng Simple and Quick Pera Loan daw. So, your financial assistance and 80,000 pesos nga daw yung pwede nating utangin. Easy to operate, easy to understand, quick certification, only 5 steps daw. Tayo ay makautang, multiple protections, information, security. So, once na-open nga natin tong loan app na ito, ayan, agad-agad makita nga natin yung pambungad nila na hanggang 80,000 pesos yung maximum loan amount at 150 days nga daw yung loan terms or halos nasa 5 months, 0.03% per day itong interest. So, kung isipin natin mga beshes, yung 0.03% na interest ay parang napakababa. Kaya lang kasi dahil per day nga siya, so 0.03% times 7, kung 7 days lang yung loan terms, ay mahaba pa rin, di ba? So, ayun nga po mga beshes, sana mapanood niyo talaga yung buong video. And dito nga mga beshes, pagkalagay natin ng ating valid mobile number, meron po tayong matatanggap na OTP na naman na input nga lang natin dito. I have read and agree nga daw sa privacy agreement. So, kailangan nating i-tick yan or kailangan yung i-check yan, yung maliit na circle dyan sa baba. Okay, and eto na nga. Dito mga beshes, auto-submit na naman yung loan application ko. So, wala akong ibang mga sinagutan. Hindi nga ulit ako nagsagot ng mga personal information. Hindi rin po ako nakapag-upload ng isang valid ID. At wala din itong facial verification, wala din ako nilagay na personal references, and then agad-agad mga beshies, okay na daw itong loan application ko. So dito, sa last part nga ng aking loan application, yung 150 days na loan terms, na pambungad nga ng loan app na ito ay hindi pala totoo, kasi 7 days lang. Tapos yung malaking loan amount, na pambungad nga ng loan app na ito, I mean yung 80,000 na pambungad ng loan app na ito na loan amount ay hindi rin po ito totoo mga beshies, kasi dito sa dulo nga ng aking loan application ay 3,000 pesos lang pala yung pwede ko daw mahiram, di ba? So yung 0.03% na interest per day na nakalagay naman or pambungad ng loan app na ito ay hindi rin po totoo mga beshies, kasi dito nga ay 0.5% per day itong interest. Okay, so kung mapapansin nyo dito mga beshies, detailed information.
yung matatanggap ko lang doon sa 3,000 pesos na maaprubahan nga sa aking loan application ay 1,860. Dahil meron daw itong processing fee na 950 pesos, total interest fee 19 pesos, risk control service fee 171, at ayun nga mga beshies, ang babayaran ko within 7 days ay 3,000 pesos. So magbabayad ako ng 3,000 pesos na buo kahit hindi ko natanggap na buo yung 3,000 pesos. So akalain mo yon yung pang-scam ng loan app na ito. So isang loan app na naman mga beshies ko na hindi siya magandang utangan. Ayan, para makita nyo kasi baka nasa isip nyo hindi ako nagsasabi ng totoo. So ayan mga beshies, 3,000 pesos nga yung pwede kong mahiram dito. Tapos, ang matatanggap lang ay 1,860 pesos. So, please lang, wag nyo nang subukan ito. Kasi hindi po ito makakatulong sa atin. Instead, mas lalo tayong ilulubog sa utang mga beshies. Akalain mo 3,000 pesos, tapos ang matatanggap lang ay 1,860. Tapos, magbabayad ka within 7 days ng 3,000 pesos. Hindi po ito makakatulong sa atin nga. Mas lalong doble-doble yung stress na mararamdaman nyo, lalong-lalo sa due date, diba? Or kapag nag-post due yung loan application nyo. Marami kasi akong na-try mga beshies na loan app na nung due date ko na, talagang tinatagdad ako ng iba't ibang mga text messages, iba't ibang mga tawag ng mga collector ng loan app, yung mga na-try ko na nasubukan before. Tapos, kapag hindi ko nire-replyan or kapag hindi pa ako nakakapagbayad dun sa tinakda nila na oras, grabe yung pananakot na ginagawa ng mga collector nga sa akin. Yung mga collector ng iba't ibang mga loan app na na-try ko before. So, hindi ko naman sinasabi na itong bilis pera ay ganun din maningil, pero kasi halos kapag sinasabi nating loan shark or yung mga OLAS collector, eh hindi talaga maganda yung way nila na paniningil. Okay? Pero yun nga, wala pa naman ako na-experience na hindi maganda. Wala pa naman ako na-experience na pinapahiya or tinatakot ako ng collector dito nga sa bilis pera. Kasi ngayon lang ako nag-apply. So, tignan natin kung halimbawa due date ko na or kapag mag-post due itong loan application ko sa loan app na ito, kung ano kaya yung possible na maging experience, diba? Pero kung sakali na meron sa inyo yung nakautang dito sa Sapat Pera loan app, ay sana i-comment nyo po kung ano yung na-experience nyo. Halimbawa nga, due date nyo or nag-post due yung loan application nyo. Ano yung na-experience nyo sa collector nila para lang magbigyan natin ng babala yung mga iba na nag-iisip pa lang na i-download yung loan app na ito. Yung mga iba na nagbabalak palang subukan na umutang sa loan app na ito, diba? So, sa akin kasi, hindi ko talaga nire-recommend nga. Sa mga naka-experience, please lang, paki-comment kung ano nga yung iba't ibang karanasan nyo sa loan app na ito, diba? And ayun nga po, ulitin ko lang, yung iba't ibang mga fees and charges nga nito ay napakalaki, kaya hindi ko siya nire-recommend sa inyo. At alam nyo ba mga beshes, napaka-confusing lang din itong loan app nga na Sapat Pera. Kasi ang name nga nila, or ang name nga ng app na ito ay Sapat Pera Loan App Philippines. Pero kasi, sa dulo ng aking loan application, yung Sapat Pera Loan App ay naging Bilis Pera na naman daw yung name niya dito nga sa dulo ng aking loan application. So, ano ba talaga? Sapat Pera ba or Bilis Pera yung name ng loan app na ito? Napaka-confusing lang. And, nag-check ulit ako mga beshes, reviews ng mga iba na nag-try nga na umutang dito. And same nga sa aking experience na napakataas talaga yung mga charges, yung mga fees na yung Sapat Pera. So, sabi ng isa na nag-try na umutang dito, too high processing fee for a 7-day loan. It's about 30% of your total loan. And get rejected in under 1 minute. Kaya naman, na meron nga talaga itong mataas na processing fees. Hindi ko na naman nire-recommend tong Sapat Pera Loan App sa inyo. Pero kagaya nung nasabi ko sa mga previous video na na-upload ko nga dito sa aking channel, option nyo pa rin talaga kung uutang pa ba kayo or hindi, kahit napanood nyo nga yung video or yung buong video, nakita nyo kung paano yung interest, processing fees, at yung loan terms. So yan lang, anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you sa aking next vlog. Bye-bye!